Iwasan mong gastusan ang property ng iba, lalong-lalo na para sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, kung nagawa mo na, huwag kang mag-e-expect. Panoorin natin to isang nangyari sa isang OFW na ginastos ng nanay niya yung pera sanang pampagawa sa bahay nila. Ano ka ba naman? Naghanap ka ng Tingnan mo! Tingnan mo! Yung pinakita mo sa akin video, hindi ganyan ganda. Tuwang-tuwa ako pag uwi ko dahil ang ganda na ng bahay natapos na. Para din naman sa'yo yan, ma. Ano bang problema mo? Bahay pa rin naman natin to ah. Ko naman. Ikaw Asan kasi yung pera? Ikaw kasi mapaghanap ka sa pera. Asan yung pera, ma? Ano ba lang dyan sa bago mong Nagkasakit lalaki? yung nanay niya. Kailangan dalhin sa ospital. Hindi mo tarapatan na kahit pagkasakit mo pamilya niya, ma. Marahili ka nga. Susubatan mo ako? Nakita mo naman yung video, di ba? And the thing is, madaming ganito nakaka-experience. At one of my close friend, maybe tawagin na din nating mentor, told me na hanggat hindi sa akin nakapangalan yung property, hindi ko yan kikilusan, hindi ko yan gagalawan. That shook me. Naintindihan ko, tama yung sinabi niya. Kasi, ba't ko naman siya talaga gagastusan kung hindi naman siya nasa akin, di ba? And the thing is, para doon sa mga property na hindi pa nakapangalan sa akin, pero pamana nga, ang ginawa ko, di ako gumastos. Pero, ginawan ko ng rental property so that yung mga establishing ng mga factors katulad ng pagmamay-ari, yung mga lot issues, mga lot documents, makita ko na kung ano yung status. And lo and behold, ang dami kong natutunan doon sa mga property na yon. Tapos isa pa, kumikita na yung property, doon minsan nakikita ko na yung iba, hati-hati kami bilang pamilya, yung iba sa akin na nakapangalan, ako na yung mismong kumikita, yung iba mayroon kaming konting issue, pero ang dami kong natutunan and ang daming natulong dito sa akin. Ngayon, for you na nag-iisip na mag-invest ng property, mag-invest bahay, sa condo, maybe sa sarili mong titirhan pag umuwi ka ng Pilipinas, may sarili kang business, suggestion ko sa iyo, ipangalan mo yan sa sarili mo. Kasi we can't tell kung paano yung magiging ugali ng ibang tao. And for me, one of the key things pagdating sa pag-business is, hindi ako matututo kapag hindi ako yung may hawak ng pera. Kung ano yung mangyari sa akin, at least I know I'm responsible. Kung magkamali ako, alam ko, ako yung nagkamali at wala ako ibang sisisihin. Isang principle dito is for you to take responsibility of your life, for you to take responsibility of your finances. And remember, hindi naman kailangan magbago ng ibang tao para manalo ka sa buhay. Kung kailangan mo matulog ng maaga pero may magulo sa kwarto, hindi mo kailangan ng desisyon nila para doon sa desisyon mo na matulog maaga. Kailangan mo gumising ng maaga, kailangan mo mag-ayos ng papeles sa titulo, kailangan mong kumain mas maayos para pumayat ka tapos may magaya kag mag-samgyup, sasabihin mo, ikaw naman kasi nagda-diet ako, tapos ayagin mo mag-samgyup, tapos bibigyan mo pa ng milk tea. Hindi kailangan na magbago yung ibang tao para sa'yo, para ma-achieve mo yung goals mo. So again, this is for you to take responsibility of your finances. Quit blaming, quit the drama, and para sa'yo na magpaplano na magkaroon ng property sa sarili. Pangalan mo na yan sa'yo na mapunta yan at makatulong pa to sa ibang tao na kapag kumita yung property mo, alam mo yun, hindi kailangan kumuha sa sarili mong bulsa kasi kumikita siya at kung ano man yung extra, yun na ngayon yung ibigay mo sa iba. Bukal sa puso, walang hinahanap na expectations. So, I'm Jeric Arboleda, help people turn their idle properties into passive income para may kumita ka na ng passive income habang may ginagawa ka pang iba at hindi ka naduguin ng pera.